Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Torny Enzo Bunyog. Ayan, mayroon na naman po akong naka-line up na 3 topics ngayon. Mga maiinit na topics ito, mga kabunyog. Una, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ngayong ang presidente na ng Senado ay si Tito Soto. Parang nakakadama ng parang grabe ang kaba. Kabadong-kabado na, lalo si Bato at si Bongo pagdating sa ICC. Mamaya, pag-usapan natin yan. Mga kabunyog, ang kanta yata ngayon ni Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, may hinanakit ba ako sa'yo? Mamaya, talakayin natin yan. Panghuli, sumipot na si Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina, yung OVP. Pero talagang bastos itong si Sara. Binastos si Congresswoman Renico ng Kabataan Party List. Paano binastos? Abangan nyo mamaya. Yan ang topic natin ngayon, mga kabunyog. Huwag kayong aalis. Pusin nyo itong ating talakayan dito sa ating YouTube channel at Facebook page na Attorney Enzo Bunyog at Informador. Yan. Ito. Napapansin natin, hindi man nila aminin, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, ang isang epekto niyan, kabadong-kabado na ngayon lalo si Bongo at si Bato. Tungkol saan? Tungkol sa ICC. Alam naman natin na ang warrant of arrest kay Bato, sigurado na halos yan. Sigurado na yan, hindi lang natin alam kung kailan, pero sa madaling panahon lalabas yan. Ngayon, nang si Chis Escudero ang Senate President, inassure niya si Bato. Magtago lang si Bato sa Senado, poprotektahan niya. Ngayon, hindi na si Chis ang Senate President. Paano yan? Hindi siya poprotektonan malamang ni Soto. Ganon din si Bongo, syempre. Ganon din si Bongo. Si Bongo dahil magtitistigo na si Garma, ayan, madadawit na yan si Bongo. At pag nadawit si Bongo, lalabas din ang warrant of arrest sa kanya. Katulad kay Bato, malamang hindi naman poproteksyonan yan nila Tito Soto. Kaya sigurado kabado na ang dalawang to. Bakit hindi po protektahan ni Senate President Soto? Malinaw naman ang stand ni Senate President Soto. Pag mali-mali, hindi nila po protektahan ang kasamahan nila sa Senado kapag mali-mali. Siyempre pananagutan nila yan. Kung sila may ma-issuehan ng warrant of arrest sa ICC, pananagutan nila yan. At ang stand niya ni Senate President Soto, katulad ng nangyari doon sa pagkaka-involved ni Jinggoy Estrada at ni Joel Villanueva sa mga anomalya sa flood control. Ang sabi nga nila Joel Villanueva, hindi raw sila pinoprotektahan ng liderato ng Senado. Pero sabi ni Senate President Tito Soto at ni Ping Lacson, Senate President pro tempore, kung mayroon namang involved naman talaga ang mga official ng Senado at pati mga empleyado, hindi nila yan poprotektahan. Masagasaan na ang masagasaan. Si Chis Escudero noon, inassure si Bato na kapag lumabas ang arrest warrant, poprotektahan nila si Bato. Ang sabi nga kung ang plano siguro ni Bato, pag lumabas ang arrest warrant, magtatago siya doon sa loob ng Senado. At sinabi naman ni Chis Escudero, hindi maaaresto si Bato hanggat nasa loob ng Senado. Pero ngayon, alam ni Bato na hindi niya na maaasahan ang suporta ng liderato ng Senado kasi ang malinaw naman sa liderato ng Senado pag mali-mali. Kaya isa pang dahilan yan, bakit talagang gusto nilang mapalitan uli si Soto, maipalit si Cayetano. Kasi rin nila yan problemang malaki yan sa kanila. Sa ngayon, ang pinag-uusapan yung tungkol sa anomalya sa flood control. Pero kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC, problema na naman yan ni Bato at ni Bongo. Si Bongo, sa ngayon, nung una, parang hindi masigurado kung maglalabas ng arrest warrant kay Bongo. Si Bato kasi halos sigurado. Pero ditong paglitaw ni Garma,
Kasi hindi nag-grant yung political asylum ni Garma. Dineport sa Pilipinas. At pagdating sa Pilipinas, nakausap ng DOJ, umayag si Royena Garma na magtistigo sa ICC. Ayun, pumunta na ng Malaysia, nag-usap na sa kanang mga ICC. O ngayon, malamang baka dala-dala na si Garma papunta ng the Netherlands, kasama na doon nila Matubato at Las Cañas. Alam naman natin ang laman ng testimonya ni Royena Garma. Ang testimonya ni Royena Garma tungkol kay Duterte at tungkol kay Bato ay kay Bongo. Ang laman ng pinakatestimonya ni Royena Garma, syempre yung kay Duterte bilang mastermind. Pero si Bongo, ang binabanggit ni Royena Garma, lahat ng order ni Duterte tungkol sa mga target sa AG case, yung sa war on drugs, ay galing kay Duterte, dumadaan kay Bato. Si Bato yung liaison. At kung mayroon yung nagawa na yung target at order ni Duterte, nagbibigay ng reward, ang nagpapadala ng reward money, si Bongo rin. Kaya itong paglitaw ni Garma galing United States na deport, ang karma dito, ang natinding nagkaproblema dito si Bongo. Si Bongo. Kasi siya niyan ang ang hahagipin ng testimonya ni Garma. Papunta na ng ICC si Garma. Kaya siguro si Bongo, mapapansin nyo, yung mga tira kay Soto, kay Lacson, si Cayetano yun, si Marcoleta, si Padilla, si Bato. Pero si Bongo tahimik. Mapapansin nyo, tahimik si Bongo. Hindi masyadong tumitira kay Soto. At saka may balita pa nga, lilipat daw sa mayorya. Siguro, iniisip ni Bongo, kailangan niya ng proteksyon ni Soto. Kaya hindi siya masyadong bumibira. Kasi alam niyang may malaki siyang problema. Ano yung malaking problema niya? Kapag lumabas ang arrest warrant ng ICC. Hindi lang yun. Baka lumabas na yung mga resolution sa isinampang kasong plunder sa kanya ni Trillanes. Pag lumabas yung mga resolution sa kasong plunder na yon, warrant of arrest na naman yan sa kanya. No bail na naman yan. So alam ni Bongo marami siyang problema. Kaya mahirap yun na nasa minorya siya. Kaya hindi siya masyadong tumitira, napapansin nyo? Tumitira ba si Bongo kay Soto? Hindi masyado, di ba? Mas sila Bato, mas sila Marcoleta, mas sila Cayetano at mas sila Padilla. Si Bongo hindi. Hindi. Alam niyang may palaki siyang problema. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.